Tingnan ninyo, we are top notcher. Saan? Sa patayan, holdapan, snatching, droga. Isang evening sa inyo mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa J. Nakpil Street, corner Bocobo Street. So, pinuntahan po namin ito para tignan nga po yung nakapaskil po dito at alamin nga po kung may katotohanan po yung krimen na nangyayari po dito sa Korean Town or dito sa May Malate, Manila. So kuya, sa ngayon, ano yung mga na-notice mo na pwedeng nangyaring hindi maganda dito sa Malate area? Sa ngayon, ang pinaka-sakit sa ulo namin dito, mga riding in tandem. Lalo yung mga nakamotor. Kasi ultimo kami, nahabol namin, talaga namin mahuli-huli. Nakikipagtulungan rin kami sa mga polis. Yung mga polis nag-ikot naman sila pero not as active as before, di ba? Yes. Nag-iikot naman sila, madalas naman sila nag-iikot, nagtatambay-tambay dito. Sadyang yung mga riding in tandem, sadyang malalakas talaga makatulog. Tapos lalo na, siyempre mga foreigner natin, natatakot maglakad, gawa ng mga riding in tandem, inaan yung mga sir, mga anong oras nangyayari yung mga crime rate na ano? Depende, minsan maaga, minsan may madaling araw, lalo yung mga nagtatrabaho ng sa mga club. Siyempre kawawa rin mga babae. Tatrabaho sila tapos bibigyan nila sa pamilya nila, nanakawin pa ng mga riding in tandem na yan. Late na lang na uwi no? Tapos ganun pa mangyayari sa kanila, siyempre kawawa rin sila. So posibleng kasama rin yung mga riding in tandem sa tinutukoy dyan? Oo, pwede rin. Mga nagnanakaw, pickpocket. During before, ganito rin ba yung sitwasyon before, yung mga previous year or ngayon lang to nangyari? Sa ngayon na to na nangyayari. Tutusin, dumadayo pa sila dito sa Maynila eh. Madalas na huli dyan, mga taga-Pasay. Dito sa sa Mandaluyong, meron rin nahuli na. Pero kinaramihan talaga Pasay tsaka bandang More on Dayo, pero naglalakas loob sila dito sa Maynila. Oo. No, parang feeling nila madali dito or hindi ganun kahigpit na or hindi na ganun ka-stricto. Meron din, unlike before. Meron din siguro mga taga Maynila, siguro mga parting mga taga Tondo, yan. Oo. Sa hirap ng buhay ngayon. Tsaka siguro sa kakulangan din ng current government. Kaya, mas lalo ngayon Christmas, di ba? Mas malala talaga ang crime. Kaya kung sa akin lang, mas maganda bumalik si Yorme. Para pagka nakabalik yung Yorme natin, hindi na rin mag-hirap yung mga tao. Kada buwan-buwan merong relief food eh. Oo, di ba? Samantala yung relief food dito sa Maynila, pagka nakatanggap sa buwan-buwan, pwede ka na magtayo ng grocery. Si Yorme ba lumilibot din dito kahit gabi? Lumilibot, nakikita namin si Yorme kasi madalas yan dito sa dito sa Casa Armas. Kasi madalas nagdidiner. Nakikita namin. Na pwedeng improve ngayon or ibalik para mabawasan yung crime rate ditong nangyayari sa Malate area, sa district na to. Kasi yun na nga, medyo alarming na nakapost na, mga Korean na mismo nagre-reklamo. Kaya nga ang maganda siguro pagka nakabalik yung Yorme natin, syempre mga kapulisan natin kahit saan kaalat yan talagang pinapakalat niya. Maraming patrol cars Maraming patrol car. Tapos kagandahan pa sa nag-aalarma yung mga Koreano ngayon, gawa ng mga, syempre natatakot rin sila. Natatakot rin sila pagka team mo kami, mga meramaki rito, nagtatrabaho sa kalsada, ini-entertain na namin sila para pumasok sa mga umise. Tapos pagka na-entertain namin, tayo namin lumabas, hinatid naman namin sila sa mga hotel nila para safety pa rin sila. Para hindi matakot ang mga foreigner dito sa atin. I-escort talaga. Kailangan meron talaga mga tao kumbaga na parang watcher dito. Para alam din na kumbaga namamanduhan din yung mga tao dito kung merong kahinahinala or what, di ba? Or kahit kung magpa-park pa lang sila, mamaya may nakaabang na, di ba? Tulad yung kasi riding in tandem, gumagamit ng iba-ibang minsan naka-grab, minsan naka-bupit, naka-angkas, naka-joyride. Ginagamit rin nila yung mga ibang
tao na ginagamit sa pangloloko nila, pagnanakaw nila. Thank you, Kuya. Thank you. So guys, I found another one here in Malate area, malapit sa Malate Bayview Mansion. So it says here, please keep your cash In a separate amounts. Ayan, because yun nga, sa pag-iingat sa mga magnanakaw pa rin po, di ba sir? So ito po si Sir M. Ayan, tanongin natin siya, since siya yung nandito. Sir, bakit po nagkaroon ng ganito? Kasi marami na po yung mga riding in tandem na nanghaplog dito sa mga dayuhan. Riding in tandem talaga. Nagpakamotor. Meron, May idea po ba kayo kung ilan yung yung na-report na nanakawan or Marami na po na-hold up? dito eh. Hindi na po mabilang. Marami na mabilang yan. Pero sir, tanong ko lang din, noon ba, yung cases noon sa ngayon, anong mas malala? Marami ngayon. Ngayon po? Halos magka-araw-araw mayroon. Araw-araw? Halos lang. halos. Saka minsan yung iba nakapanggap ng joyride o moped. Oh, grabe. Mismo ako dito na actual ang case namin sa taas. Akala ko angkas. Buti na lang hindi nakuha yung bag. Kasi ma-impit yung pagkahawak. Tanong ko lang sir, hindi lang mga banyaga itong nabibiktima? Meron din mga Pinoy o mga Pinay. Madaling Ah, araw umaatake. talaga. Yung mga pauwi na, no? Or yung kapag konti na lang ang Ito, tao. hanggang Sobrang scary pala talaga dito na. medyo mahina na. May kalasingan na talaga. Yun yung mga target po nila, yung mga lasing na galing sa bar. So sa mga Koreans po, marami na rin nabiktima. Tingin mo. Mga Korean, marami din mga Korean sa mga Japanese. Yung nakaraan na taon, yung January yun, isang running tandem, 3 yung nakuha. 100 lang. Oh! 3 tao yung nakuha nila. Kasi kulang bantay yun saka kulang mga kulang mga PMP. So si Mayor Lacuna na po yun. Oo, si Mayor. Oh. Pero, Nakaraan lang na taon yun. pero sir, kayo, anong masasuggest nyo para mabawasan yung crime rate po dito? Siguro, doble siguro sa tao or sa pagbabantay. Or ng round the clock, no? Meron talagang nakabantay. Inspections, kumbaga. ganun. Oo. Saka mga checkpoint, hindi Checkpoint, lang checkpoint. checkpoint. Tapos na yung Dapat 24/7 ganun. Bawat kanto. Talaga. Thank you, Sir M. okay ako siya. So, here another. It says, don't leave your wallet or cell phone on the table in the restaurants. So it's very alarming that most of the street there have signage that giving an awareness to people to be careful, especially to those banyaga. Or foreigners. So guys, ang usually palang nangyayaring kung paano nangyayari ang krimen Dito tayo galing kanina. dito nga tayo galing. Is most especially yung riding in tandem nga na hindi lang sa motor, sa mga kotse din na hino-hold up yung mga tao. So hindi pa natin alam yung mga reports, pero according sa mga tao, sinasabi nga daw na medyo lumala nga yung krimen unlike before. So inikot lang namin yung right side area and then sa left side naman po kami ngayon. So maraming mga pagkain dito. And most especially mga bar. And like sizzling. Maano ka talaga. Matatempt na pumasok at kumain.
Ayun, no, usually mga banyaga. Not only Koreans but foreigners like mga Americans. Halo? I wanna eat halo. Nakasumpa. You wanna eat halo-halo in this moment? I want Philippine food. I want halo. It's delicacy. Don't you want ano? Pingyang. What? Mga Korean. Ay. Ay. Halo. Halo, Korean halo. I want Korean halo. Yung totoo, anong pinunta natin dito? To investigate what happened here or to yan beke naman. Walk tour lang po kami dito. Eh baka naman Live ba yan? Hindi. Ano lang, parang video. So they can able to review.